Isa pa sa pinapakalat na fake news nito mga DDS ay itong pinagbigyan ng Iran ang Pilipinas na makadaan sa Strait of Hormuz. Na kung yung matitinong Pilipino na nag-iisip, nagpapasalamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mga DDS hindi talaga matatanggap. Kahit na anong buti na ang ginawa ng ating Pangulo, hindi po nila matatanggap yan. At ito po ang isang bagay na hindi nila matanggap, na napapayag ni President Bongbong Marcos ang Iran na payagan tayong dumaan diyan sa Strait of Hormuz na yan. At sa issue na yan, makikita natin yung klase ng pag-iisip ng ating mga kababayan. Tulad nito, isang comment galing sa isang Pinklawan. Mula sa isang Lenny supporter at Little Rascal ang pumuri sa naging hakbang ng Marcos administration sa pakikipag-usap sa Iran. Sabi niya, never thought na pupurihin ko si BBM. Pero, good job. Yan ang mindset. Yan ang way of thinking. Kahit na hindi mo gusto si Bongbong Marcos, kapag may nakita kang magandang ginawa, purihin mo. Kung may nakita kang ayaw mo, batikusin mo. Pero iba ang mga DDS, iba talaga sila mag-isip. Tulad nitong si Sas Rogando Sasot. Sabi niya, bakit Pinas nagde-declare ng desisyon ng Iran? Hindi ba pwedeng maghintay muna na mag-declare Iran na papayagan ng dumaan ang Philippine-bound ships sa Strait of Hormuz? O ano masasabi mo ngayon, Sasot? Na talaga ang Pilipinas ay pinahintulutan na ng Iran. Ganyan po talaga ang utak ng mga DDS. Hindi nila matanggap kahit na anong paliwanag mo sa kanila, sarado po ang mga isip niyan. So what is the use of explaining to these people, lalo na yung mga matatilinong DDS? Dahil pinagmamalaki nila yung kanilang mga educational attainment, kung nasan sila ngayon, kung anong naabot nila sa buhay, pero hindi nila napapansin na kapag kayo ay naging DDS supporter or umanib kayo sa kulto ni Digong, nalulusaw po ang mga utak ninyo. So hindi nila matanggap na may nagawa si Bongbong Marcos kasi para sa kanila, walang nagagawa si President Bongbong Marcos. Tandaan niyo yung sinabi ni Sara Duterte, I swear to the flag, wala pong ginagawa si BBM. So kung ano ang sinabi ni Sara, paniniwalaan, yun din ang sasabihin ng kanyang mga vloggers na walang ginagawa si Bongbong Marcos. So kapag may ginawa si Bongbong Marcos, dapat i-turn around ng mga DDS yan. Gawin nilang negative pa rin. Pero alam na po natin, look around social media. Yung mga naglalabas, yung isang grupo ng ating mga seafarers na nakadaan na sila sa Strait of Hormuz. Tapos yung iba naman, paano mangyayari yun? Wala naman tayong mga big oil tankers. So fake news itong pinapakalat ng gobyerno. Dahil imposible tayong makadaan dyan dahil wala naman tayong malalaking oil tankers. Kaya useless din daw yung permission na binigay ng Iran sa Pilipinas para makadaan tayo sa Hormuz. Utak DDS, di ba? So ang pinapakalat talaga nila, wala naman tayong oil tanker. Kaya malinaw that the country is helpless. So kahit na anong claim nila, yan ay kasinungalingan. Pero totoo ba na ang Pilipinas ay walang oil tankers? Sabi po dito, this is simply incorrect. While the Philippines is not a global tanker superpower like Greece or China, the Philippine registry does include oil tankers. According to data from the Maritime Industry Authority, there are over 200 oil tankers, including oil and chemical tankers, registered under the Philippine flag. Pero itong catch niya na, to be fair, halos lahat sila ay mga domestic tankers. Yung po mga smaller vessels used to move fuel from refineries in Batangas or Bataan to islands like Cebu or Davao. The Philippines has very few very large crude carriers, the massive ships that haul crude oil across oceans from the Middle East. But the absence of VLCCs or yung very large crude carriers in the domestic fleet does not mean the country is helpless. It simply means the country needs a different solution. So, meron pong solusyon dyan. This is where the DDS commenters reveal their ignorance of maritime law. Yes, under Presidential Decree 760 and Presidential Decree
1711, a ship owned by an Arab company or any foreign entity can fly the Philippine flag. The process is called bareboat chartering. Ganito yan eh. A Philippine company which must be at least 60% Filipino-owned leases the ship from the foreign owner. The ship suspends its original flag, sample, Saudi, UAE, or whatever it was flying, and is issued a temporary certificate of Philippine registry. The ship must be manned by a 100% Filipino crew. Fortunately, napakadami po. Hundreds po of thousands of Filipino seafarers ang nagtatrabaho around the world. So, hindi po mahihirapan makahanap ng crew para dyan. So, the result is simple. On paper and on the mast, that ship is now a Philippine ship. It is entitled to the protection and the entry pass granted by Iran. It can sail through the Strait of Hormuz with less risk of seashore. Kaya nga sinabi, di ba? Basta yung dadaan doon na barko ay Philippine flagged, makakadaan po yan. So ito mga DDS na nagpapakalat ng false information, tigilan nyo na yung pagpapakalat ng fake news. Imbis na matuwa kayo na maiibsan yung problema natin sa krudo, hindi eh. Tinatakot nyo pa ang madlang tao. At ang mga nababasa kong pangalan na hindi basta-basta simple mga vloggers lang, kundi yung mga may katungkulan sa mga DDS. Sila pa mismo ang nagpapakalat ng takot at maling impormasyon. So dapat po tayo ay maging mapanuri at matutong mag-research. Sa bagay, itong binasa kong ito, hindi naman po paniniwalaan ng mga DDS dahil hindi po sila maniniwala sa katotohanan. Ang paniniwalaan lang nila yung galing sa kampo ng mga DDS na usually ay puro kasinungalingan lamang. Tapos, ang dami pang pinapakalat na fake news ng mga DDS. Tulad nito, galit na naman ang mga bangag nito. Noong isang linggo, namimigay ng food packs. Ngayon, planong mamigay ng ambulansya. Tapos ito yung picture nila. Paniwalang-paniwala naman ng mga DDS. Ito pa, isang fake news na paniwalang-paniwala ang mga DDS. Sabi dito, breaking news. The International Criminal Court has reportedly decided to release former President Rodrigo Duterte. This major development follows a massive signature campaign organized by Senator Robin Padilla and submitted to the Supreme Court. At dahil naka 300,000 plus na yata yung mga pumirma sa kanilang signature campaign, nag-decide na ang ICC na pakawalan si Rodrigo Duterte. Fake news po. Again, maawa kayo sa mga supporters ng DDS. Paniwalang paniwala sila. Tapos kapag natuklasan nila na fake news lang pala, iiyak sila. Hindi naman nila makuwang magalit sa mga kapwa nila DDS. Kahit na alam nila na pinaglololoko na lang sila ng mga kapwa nila DDS. Dahil ang ginawa ni Robin Padilla ay hindi po kakatigan ng Supreme Court. Dahil sabi po dito, ang Supreme Court ng Pilipinas ay walang jurisdiction o kapangyarihan sa International Criminal Court. Gumagana ang dalawa sa magkaibang larangan. Ang Supreme Court ay para sa batas teritoryo ng Pilipinas habang ang ICC ay isang internasyonal na korte. Doon pa lang makikita natin eh. Isang local court, isang international court. At kapag nasa international court na ang usapin, wala na pong magagawa ang Supreme Court. Kaya itong ginawa ni Robin Padilla, this is an exercise in futility para lang hindi mawalan ng pag-asa ang kanilang mga supporters. Meron pa, nabalitaan niyo yung pinakakalat ni Jay Sonsa at ni Malotikia tungkol dito kay Risa Ontiveros at kay Alex Ayala. Ako kay Jay Sonsa, alam ko, fake news peddler yan eh. Pero ngayon, 100% na rin ako naniniwala na isa rin si Malotikia sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito pa, sabi dito, sobrang nakakabilib talaga si VP Sara. Talagang inuuna niya ang kalagayan ng ating bansa. Bakit? Dahil ayon daw dito sa Inquirer, Iran and Philippines reached a strategic maritime agreement to secure oil shipments through the Strait of Hormuz. O ayaw magpahuli ni Inday Sara.
Dahil nagawa ni President Bongbong Marcos, dapat makisawsaw siya doon sa balita. Or malamang hindi alam ni Sara Duterte na ginawan siya ng fake news ng mga DDS niya. Dahil sinerch ko po ito dahil sabi ko sa inyo, dapat matuto tayo mag-research. So hinanap ko kung nag-meeting nga itong dalawang ito. At ito ang sagot. Based on the provided search results, there is no information indicating a meeting between Moksin Paknehad and Vice President Sara Duterte. The search results focus on recent activities regarding Vice President Duterte, including visits to the Bureau of Jail Management and Penology, meetings with family members, and political developments in the Philippines. Nakalkal tuloy yung pagbisita ni Sara Duterte sa BJMP. Pero walang sinabi na nag-meeting itong si Moksin at si Sara Duterte. Marami pa po talagang kasinungalingan ang mga DDS. Tumingin lang kayo, it's all over social media. Ang mga kasinungalingan, ang mga fake news na pinapakalat ng mga DDS para sirain lang si President Bongbong Marcos. Kaya lang, bukas na po ang isipan ng majority ng Pilipino na ang ginagawa lang ng kampo ng Duterte ay guluhin ang bansa natin. And I firmly believe and I trust in God na hindi po sila magtatagumpay. So ang advice ko sa mga DDS supporters, buksan niyo yung inyong mga mata. Niloloko na lang po kayo ng inyong kapwa DDS. Lalo na dito sa mga nagpapakalat ng fake news. Nasaan ang inyong mga konsensya? Tandaan ninyo, lahat po tayo ay magiging answerable sa ating Panginoon kapag tayo po ay humarap na sa Kanya sa final judgment. And don't get me wrong, dahil hindi po ito pananakot. Dahil lahat po tayo ay haharap sa Kanya. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.